Understanding Outer Nutrition by Coach Michelle Labos. Hello po. So, okay. Rinig po ba? So, thank you po, Michelle, Coach go ahead, go Abel. ahead. Okay, sige po. My name is Michelle Martin Labos. Nandito po ako ngayon sa Bacolod City, di ba? So, si Coach Abet nandun po siya sa Baguio. Ako po nasa Visayas. So, ayan po. Kumbaga, yung nag-start po ako, ay mom of four. Age po ngayon is 47 years old. So, talaga pong amazing po talaga. Kumbaga, before ko po na-meet yung Herbalife Nutrition, as a mom of four, gusto ko po rin magkaroon ng extra income. Yung income na po yun, ginagawa ko po sa pamamagitan ng pagtitinda. So, di ba, yung kumbaga, every time na sa morning, nagmamadali ka na to prepare breakfast sa mga anak mo kasi apat po yan sila. Then, pagkatapos noon, nagmamadali ka pa rin pong sumabay. Tapos dala-dala ko na po yung mga ititinda ko. So, yun po ang ginagawa ko talaga sa daily po. Blessed naman po kasi nakakapagtinda naman po. Pero alam niyo po yung hindi ko po nagustuhan doon, yung para bang talagang nagmamadali ka na, yung itsura mo, tapos mamaya-maya nagugutom ka, tapos kung saan-saan ka rin. Yun nga, may freedom of time ka. Pero wala yung value. Yun yung talagang ano doon eh. So, afternoon, pagod ka. So, sobrang pagod. Tapos, sa lunch, aasikasuhin mo ng mga anak mo is, napaka, ano rin po kasi, at least, ang present mom ka. Pero again, iba po talaga. Dito po, when I met Herbalife Nutrition, ang talaga pong nagustuhan ko is yung pagising mo sa umaga, magsha-shake ka na lang, magbe-blend ka for your kids, talagang hindi ka stress. Po ba? Pagkatapos, send mo sila sa school, since meron po akong nutrition club, doon na po ako dumidiretso. So nakikita ko po yung value. Kumbaga, yung naibibigay ko, yung na-share ko sa iba, is nagkakaroon po ko ng pasasalamat, yung return, yung results po na nakikita talaga sa kanila. So from health, from weight loss, from healthy aging, yun po talaga yung napaka-importante. And then, yung community na na-create po dun sa isang area. Di ba? Pagdating po yung Nutrition Club po talaga, nagkakaroon ka ng maraming kaibigan na talagang pati sila na isi-share nila yung ganda po ng product. And then, ano po yung talagang as I age gracefully, kumbaga, di ba? Nakita niyo naman po kung gaano kayang ang look ni Mother kanina. So, nagkaroon po ako talaga dito ng self-confidence. And then, dito po yung virtual nutrition po natin, napakalaking tulong. Diba? Kahit po na hindi kami nagkikita through events lang po, is talagang mafe-feel mo daily na nandyan sila to support you, to clap with you. Talagang ina-uplift yung bawat isa. Tapos po yung company support, yun po ay napaka-importante. So, and then share ko lang po, nakalimutan ko, no, ang pinakamaganda rin pong nangyari is my mom is 82 years old, wala pong maintenance, so, and then my tita is 84 years old. So sila po yung nagsasabi sa akin, minsan katulad kahapon, sabi niya, Shell, Vitmin na lang nandyan, nasa na ibang tablet. So alam na alam po nila, ano po yung iniinom nila kasi may list po kami. So sila at their age, alam nila kung ano po yung epekto nun, di ba? Wala po silang maintenance as in wala. So, nakagawa po rin po ng mga gawain sa bahay, kasama ko po sila dito. So, yun po talaga yung parang pinaka-amazing po talaga yun. Then, ngayon po, so yun na po. Next po. So, ngayon po is meron tayong napakagandang special topic. So, food to nourish your skin and hair. Diba? Understanding outer nutrition. Ano po ba yung outer nutrition? So, marami po tayong kanina mga targeted nutrition, inner nutrition, with yung tinitake po natin. So, ngayon naman po, alamin natin yung outer nutrition. So, next po. So, sabi nga po, di ba, nutrition is all about nourishing the body with the right foods and nutrients. Eh, po makikita natin. But, nakakalimutan po natin na minsan, di ba, sa sobrang, sabihin natin, busy, fully booked up for a day as a mom or sa ating mga tatay dyan. So, yung ating skin and hair is also need nourishment. Ha? Sabi niya, it play important roles in overall health and wellness. Next po. So, the skin is the body's largest organ. Alam po natin yun, di ba? Lahat po na nakikita natin outside sa ating katawan. So, yung skin din po natin serve as protection from loss of fluid. So, from the inside body, which is why we should keep our skin healthy
and protected from our ultraviolet light. So yung ating mga UVA and UVB. So yung layers po natin, meron po yung isa-isang function. Yung nasa outer po natin, yung epidermis natin ang contain cells that produce pigment and protect immune system. So kailangan po natin alagaan kasi 'di ba sila po yung kumbaga nagpo-protect talaga sa mga sa inner natin. So yung hair naman po natin provides heat insulation and cooling and protects us from ultraviolet radiation. So yun po. Next po. So what is outer nutrition? Why it is important? So sabi nga po kung makikita natin no, as we age, minsan po kasi nakakalimutan natin. And then yung kumbaga tsaka lang po tayo nagkakandara paalamin ano po yung maganda sa skin, ano po maganda sa face natin. Yung po pag nakita na natin yung ating mga lines, pero dapat pala as early, di ba? 20s na ikakaroon na kumbaga consistent natin na inaalagaan yung ating skin. Yun po kayo nakakalimutan natin, di ba? Is simply about achieving and maintaining hair, healthy skin and hair. Your skin and hair require the right nourishment to be able to perform their function. So, kumbaga, we need inner nutrition pa rin po. So, we can see it outside, di ba? So, next po. So, what you eat affects the health of your skin and hair. So, again, what we eat daw po. So, talagang nakakabigay po siya ng glow o nakikita po natin sa ating skin, di ba? People with good-looking skin and hair tend to have daily healthy habits. Ano po yung daily healthy habits? Ibig sabihin po yung consistent. So, kumbaga, dyan po natin makikita yung 80% proper nutrition and then 20% exercise as nakakatulong rin po siya sa ating kumbaga sa ating glow, di ba? As we exercise, nagpo-produce po siya ng happy hormones. So, yun po. So, ito meron daw po mga recommended foods and nutrients for healthy glowing skin and hair. The next po. So, sabi nga po unang-una, eat protein-rich foods to repair your cells. So, kaya nga po pala, di ba, nakaka-amaze, nakikita natin as we continue to use yung ating healthy breakfast, basically po, yung ating F1 shake. Kasi it's protein. So, nakakapag-repair po pala siya ng ating cells, di ba? Alam po natin yon. So, kaya po, makikita po natin outside, di ba, na bakit yung mga consistently na gumagamit, bumabata, and then gumaganda yung skin. So, ito po pala yon. So, if we want to add more, so meron po tayong personalized protein powder. Kasi every cell needs protein to maintain its life. Ayun po pala. So, kailangan po siyang ma-replace. Diba? Throughout the day, na akala natin simpleng lumalabas lang tayo ng bahay, simpleng nakikipagkwentuhan, pero meron din po palang nag-lose din po pala siya, which is nakikita outside natin, di ba? So, a diet low in protein over the course of many months can cause a loss in skin tone. So, pag kulang po tayo, nagkakaroon ng thinning hair, wrinkles, di ba? So, yun po ang kaya po nagkakaroon tayo chronological age. So yung age po natin hindi nagma-match sa itsura po natin. Yun po siya. Next po. So, next po is get your vitamin A, C, and E. Kasi po yung deficiency nito, yung mga micronutrients na po na to is nakaka-affect po sa ating health. Alam naman po natin na we do have targeted nutrition. Meron po tayong mga supplementations na meron nito. But also, we can makikita rin po natin sa mga food na kakainin po natin, kinakain natin. Pero ang tanong po, 100% po ba nakukuha yung daily natin na kailangan? So, kaya nga po, di ba, the skin easily shows the effects of oxidative damage. Ba, alam naman po natin how yung kumbaga yung pollution, di ba, sa ating environment. Not only that, yung stress po sa daily. So, it really shows on the skin. Next po. So, unang-una po, vitamin A as recommended, di ba? Meron daw po siya 2 types of vitamin, retinoids and carotenoids. So, naririnig po natin yan, di ba? Yung mga pampahid-pahid. So, yun pala yun siya is, yun yung kumbaga chemical na nagka-clog ng ating pores. Di ba? So, and then yung carotenoids, ito yung mga nakikita natin na mga yellow and orange or red organic pigments na nasa mga fruits. Diba? So, the liver converts both types into retinol, which stimulates the production of new skin cells and prevent hair loss. So, yun po pala yung vitamin A. So, meron po tayong mga good sources of vitamin A, which fruits and vegetables. Ito po yung rich and yellow to red pigments, as well as green leafy vegetables. Ayan po. Kung nagpe-prepare po tayo, so if we want to maximize yung ating vitamin A po,
Ayan po, ito po yung mga recommended na pagkain kung saan meron po nagpo-produce. Pero again po, gusto ko lang po i-share, nakukuha po ba natin 100%? 'Di ba? So next po. So, vitamin C. So, alam naman po natin yan daily, di ba? Take vitamin C. So, nakakaganda po pala siya ng skin and hair, no? Not lang sa immunity natin, di ba? So, ito po, nagpo-produce po siya, is crucial for the body to be able to naturally create its own collagen. So, yung vitamin C po, nakakatulong din po. So, sabi nga po, vitamin C deficiency, ibig sabihin, pag kulang po sa vitamin C, hindi niyo po nakukuha yung 100% na kailangan sa daily natin, is nagkakaroon po tayo ng unstable collagen, 'di ba? So, nagkakaroon din po tayo ng weak structural framework for tissue repair. And then also vitamin C involved in the formation of certain lipids that help us to look younger. So ano po yung alam naman natin po na commonly yung mga good sources of vitamin C. Ito yung mga citrus fruits, yung mga oranges, lemons, peppers, strawberries, broccoli, and kale. 'Di ba? Again po, ibabalik ko po sa inyo ang tanong,